Alam mo ba na ayon sa isang pag-aaral, 72% ng mga Pilipino ang naniniwala sa Diyos. Pero ang tanong, ilan kaya sa kanila ang tunay na nakakaranas ng presensya ng banal na espiritu sa kanilang buhay? Wow, ang taas pala ng bilang na yan. Pero tama ka. Malaking pagkakaiba yung paniniwala lang at yung talagang personal na karanasan. Oo nga eh, kaya nga interesting tong topic natin ngayon tungkol sa pangako ng Diyos na ibibigay niya sa atin ang kaloob na banal na espiritu. Parang ang lalim naman. Ano ba talaga yung banal na espiritu na yan? Well, sa simpleng terms, yung banal na espiritu ay parang presence ng Diyos mismo sa ating buhay. Parang guide, comforter at source ng wisdom. Oh, parang personal na connection sa Diyos? Tama. At alam mo ba sa Biblia, sa Gawa 2:38, sinabi ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So parang regalo talaga siya mula sa Diyos? Pero paano natin makukuha to? Oo, parang ganun nga. At yun ang maganda dito eh. Sabi sa ating source, may 3 simpleng hakbang. Humingi, humanap, at kumatok. Parang simple lang pero parang may malalim na kahulugan. Yan na. Tama ka dyan. Kasi yung paghingi, di ba, it's about recognizing na kailangan natin ng tulong ng Diyos. Yung paghahanap naman, it's about actively seeking His presence in our lives. At yung pagkatok. Yung pagkatok, parang persistence yan eh. Kasi minsan, di ba, hindi agad-agad nangyayari yung gusto natin, pero dapat tuloy-tuloy tayo. Parang sa buhay lang, no? Minsan kailangan natin ng tiyaga at determinasyon. Exactly. At alam mo, may interesting na statistics ako nakita. According to a survey by the Pew Research Center, 48% of Filipino adults say they pray every day. Oh, so halos kalahati pala ng mga Pilipino ang regular na nagdadasal. Pero ilan kaya sa kanila ang talagang naghihintay ng sagot? Yan ang magandang tanong. Kasi minsan we pray pero parang wala tayong inaasahan na mangyayari. Pero sabi nga sa Biblia, sa Lucas 11:13, kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa Langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Grabe, no? Parang sinasabi na guaranteed na ibibigay ng Diyos yung banal na espiritu sa mga humihingi. Oo nga eh ha, pero alam mo may catch yan. Kasi yung paghingi, it's not just about asking with our words, it's about asking with our whole being. Paano yun? Parang ang hirap naman yata. Well, isipin mo na lang, parang relasyon yan eh. Kunwari, may jowa ka, di ba? Di pwedeng puro salita lang, dapat may action din. Gets. So parang kailangan din nating ipakita sa ating actions na gusto talaga natin yung banal na espiritu sa buhay natin? Tama. At alam mo, may interesting na kwento sa Biblia about this. Sa Gawa 8, may taong si Simon na gusto bumili ng power ng banal na espiritu. Pero sabi ni Pedro sa kanya, mapahamak ka at ang iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili mo ang kaloob ng Diyos. Grabe naman yun ah. So hindi pala pwedeng bilhin o pilitin yung banal na espiritu? Exactly. It's not something we can manipulate or control. It's a gift, freely given by God to those who sincerely seek Him. Pero paano natin malalaman kung nasa atin na yung banal na espiritu? Magandang tanong yan. Sa Galatia 5:22-23, sinasabi na ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, kabaitan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. So parang mga positive changes sa ating personality and behavior? Oo, parang ganun nga. Pero di lang yan ah. Minsan may mga supernatural experiences din. Like speaking in tongues, prophecy, or even healing. Wow, parang ang cool naman nun. Pero di ba nakakatakot din minsan? Oo naman, normal lang matakot sa mga bagay na di natin maintindihan. Pero remember, sabi sa 2 Timothy 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at kaisipang malinaw. So parang dapat hindi tayo matakot sa presence ng banal na espiritu kasi ito ay nagbibigay ng lakas at pag-ibig? Tama. At alam mo, may interesting na observation si C.S. Lewis about this. Sabi niya, God is the only comfort. He is also the supreme terror. The thing we most need and the thing we most want to hide from. Grabe, ang lalim nun ah.
Parang sinasabi na minsan, kahit gusto natin ng presence ng Diyos, natatakot din tayo sa power niya. Exactly. Kaya nga importante yung trust and surrender. Na kahit di natin fully naiintindihan, we choose to open ourselves to His presence. Pero paano kaya yun? Lalo na sa mga taong skeptical o may doubt. Alam mo, normal lang yung doubt. Even in the Bible, may mga taong nag-doubt. Like Thomas, di ba? Pero ang importante, we keep seeking, we keep asking questions, and we remain open. Parang journey talaga siya? No, hindi instant. Tama ka dyan. At alam mo, may magandang sinabi si Mother Teresa about this. Sabi niya, ang Diyos ay hindi kinakailangan na tayo ay maging successful, kundi na lamang na tayo ay maging faithful. Ang ganda naman nun. So hindi pala about perfection pero about consistency and sincerity. Exactly. At yun ang maganda sa pangako ng Diyos about the Holy Spirit. It's not about our performance but about His grace. Grabe, ang dami kong na-realize. Parang ang dami ring misconceptions about the Holy Spirit, no? Oo nga eh. Kaya importante talaga na we keep learning, keep seeking, and keep our hearts open. So ano kaya yung main takeaway natin dito? Well, I think the main takeaway is this. The Holy Spirit is a gift, freely given by God to all who sincerely seek Him. It's not about perfection or performance, but about openness and faith. At importante rin siguro na we cultivate a lifestyle of seeking, asking, and knocking. Tama, kasi in the end, it's about developing a deep, personal relationship with God. And the Holy Spirit is His way of making that relationship real and tangible in our daily lives. Grabe, ang dami talagang pwedeng pag-usapan about this topic. No? Oo nga eh. Pero sa ngayon, maybe we can end with this thought. The promise of the Holy Spirit is not just a religious concept, but an invitation to a transformative, personal experience with God. Wow, ang ganda nun ah. Parang exciting na journey talaga siya. Exactly. At yan ang challenge sa ating lahat to be open, to seek, and to experience this amazing gift for ourselves.